Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa dating Secret Service na tinanggap ang trabaho upang hanapin ang isang mahalagang asset sa pang-international na flight, ngunit ang nasakyang eroplano ay puno pala ng mga assassin para patayin sila. Ang pelikulang ito ay ang American action film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Fight or Flight. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Si Agent Hunter nagmadaling pumasok matapos mabalitaan ang operasyon sa Bangkok para hulihin ang mailap na hacker na kilala lamang sa pangalan na Ghost. Itinuturing siyang terorista ng maraming bansa sa pagpapabagsak ng ekonomiya gamit ang mga kumpanya pero walang nakakaalam sa totoong itsura nito. Ang isa sa data analysis nakakuha ng impormasyon ng nag-iisang tao na nakaligtas mula sa sumabog na compound. Agad nagpahanda si Hunter ng team para hanapin ang Ghost. Ang problema, kulang sila sa tao para sa operasyon. Nang dumating ang director ng ahensya na si Catherine Brunt, istrikto ito pagdating sa mahalagang operasyon ngunit nalaman niyang ang Bangkok team na mayroon sila sa bansa na patay lahat. Nakasalalay sa kanila ang seguridad ng milyong tao dahilan ng ipinadala ni Hunter ang team sa Singapore, at napag-alaman na patungo sa airport ang suspect. Sa Bangkok, Thailand, isang bata ang sinusubukang pagnakawan ng isang dayuhang natutulog na si Lucas Reyes, na walang ibang ginagawa kundi ang maglasing matapos masira ang buhay nito mula sa kanyang nakaraan at hinahabol pa ng CIA. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Catherine na humihingi ng tulong. Galit na galit si Lucas sa ginawa nito sa kanya. 2 taon ang nakakaraan na halos isumpa ang agent. Pinatayan niya ito ng telepono ngunit tumawag ulit si Catherine sa mismong bar para kausapin siya. Subalit may dumating na mga tauhan ng CIA kung saan napalaban si Lucas sa mga ito. Wala namang edya ang mga agent kung sino talaga siya dahil wala itong record. Na-track na malapit na sa airport ang Ghost at wala pa din ang Singapore team. Dahil wala ng pagpipilian, tinawagan ulit ni Catherine si Lucas upang makipagsundo na lilinisin ang kanyang pangalan kapalit ng kanyang pakikipagtulungan. Gusto mang tumanggi ni Lucas sa galit niya kay Catherine na papayag pa rin ito. Ngunit isa pa sa ikinakagalit niya ang paglagay ni Catherine kay Lucas sa listahan ng bawal sumakay ng eroplano. Upang makuha ang kanyang tiwala, sinimulan ito ni Catherine sa pagtanggal ng restriction, kapalit kailangan niyang mahanap ang isang high-value target at dalhin buhay sa Estados Unidos. Agad sumakay si Lucas ng taxi papuntang airport, napag-alaman rin nila na patungong San Francisco ang Ghost. Pagdating ni Lucas, humarap siya sa camera upang makita ito ni Catherine. Isang lalaki ang lumapit na nagpaabot ng pasaporte nito ngunit nangangamba pa rin si Lucas sa kanyang kaligtasan dahil sa pagiging wanted nito sa CIA, pero nangako si Catherine na inayos na niya ang pangalan para makapasok siya sa paliparan. May nakuha ulit silang impormasyon na may tama ng baril ang Ghost na magbibigay sa kanila ng palatandaan kung sino ito. Pinasuri ng direktor ang mga klinik sa malapit at ipinaalam kay Lucas ang nakuhang impormasyon para sa pagtukoy sa asset. Samantala, ang mga cabin crew ng eroplano patungo ng San Francisco naghahanda na sa pagdating ng mga pasahero, kabilang rito si Isha Mandal sa mga flight attendant. Maya-maya pa nagsimula ng nagsipasok ang mga pasahero sa eroplano. Ang Bangkok team dumating na rin at natukoy ang klinik na pinuntahan ng Ghost. Nakasakay na rin si Lucas sa eroplano kung saan may nakatabi itong weirdong lalaki na kinakabahan sa paglipad maging siya sa tagal na panahon na hindi na nakasakay ng eroplano. Ang ahensya wala pa ring nakuhang impormasyon sa katauhan ng Ghost ngunit may nalaman silang malaking problema. May hindi nagpakilalang nagpost sa dark web na paanunsyo bago lumipad ang eroplano sa makakahuli sa Ghost makakatanggap ng 10 milyong dolyar, na ang ibig sabihin ang eroplanong patungo ng San Francisco puno ng mga mamamatay tao. Sa eroplano nawiwerduhan na naman si Lucas sa katabi niya. Umalis ito sandali sa kinauupuan upang gawin ang trabaho sa paghahanap ngunit masyadong malabo dahil sa hindi niya alam ang itsura. Pagbalik ng upuan, may dala ng inumin ang katabi nito para sa kanya bilang pakikipagkaibigan, ngunit may pampatulog pala itong inilagay na agad niyang naramdaman. Dinala siya ng lalaki sa banyo kung saan isa palang assassin na itinuturing si Lucas kakumpetensya sa paghahanap sa Ghost. Hinang-hina si Lucas sa ipinainom sa kanya dahilan ng nahirapan nitong makalaban sa tangka ng assassin, pero sa kabila ng kondisyon pilit pa ring lumaban si Lucas kahit hirap na hirap at disadya itong mapatay. Agad pinaalam ni Lucas kay Catherine ang sitwasyon bago mawalan ng malay. Nakasalukuyang pinapanood ang balita sa bar na pinanggalangan ni Lucas na puno ng mga bangkay.
walang ibang nakakilala kay Lucas kaya inamin ni Catherine kay Hunter na dati itong Secret Service ng gobyerno. Nang magising ito pinilit niyang makarating sa shower para mawala ang bisa ng gamot. Sa iba-ibang bahagi rin ng eroplano nagsisimula ng kumilos ang iba pang sakay na mga mamamatay tao. Ang dalawang flight attendant kinakatok na si Lucas sa loob ng banyo na kasalukuyang itinatago ang katawan ng assassin. May dumating rin na Sky Marshal na pinapabuksan sa kanya ang pintuan. Nang maayos nang naitago ni Lucas ang bangkay lumabas na rin ito upang harapin sila. Ngunit may nakitang dugo ang crew pero mabilis na napigilan ni Lucas ang marshal at pinapasok sa loob ng banyo ang dalawang flight attendant. Takot na takot ang mga ito lalo nang makitang may bangkay siyang itinago, pinakalma niya ang dalawa at kinuha ang tiwala nila sa pagpapakilala na isa siyang FBI na mayroon lang siyang hinahanap sa loob ng eroplano, kinailangan niyang makauna dahil mayroon ding naghahanap na balak itong patayin. Dahil dito nakipagtulungan na ang dalawa kay Lucas, binigyan siya ng pamalit na kasuotan at pinagbawalan ito ni Isha sa pagdadala ng baril dahil magdudulot ito ng panganib sa lahat. Sa tulong ng dalawang crew sinimula na ni Lucas ang paghahanap kay Ghost sa description na mayroong nararamdaman mula sa taman ng bala, pero nabigo siya sa pinuntahang cabin at pagbalik may nakitang badge ang crew ng Sky Marshal na napag-alamang may pumatay. Agarang isinama ni Isha si Lucas patungo sa cargo hall upang tingnan at natagpuan nila roon ang bangkay ng Marshal, biglang may napansin si Lucas sa flight attendant na kanina pa balisa. Napagtanto niyang ito ang hinahanap niyang tao na nagpapanggap na crew sa eroplano, may assassin naman sa paligid na naririnig sila pero itinatanggi ni Isha ang paratang. Hindi makapaniwala si Lucas na isang batang babae lang pala ang Ghost na akala ng lahat middle-aged man, pero itinatanggi pa rin ni Isha na siya ang Ghost hanggang sa may umatake sa kanyang assassin at walang kahirap-hirap nitong napatumba, na naglabas ng kanyang totoong pagkatao. Pinaliwanag ni Lucas na maraming gustong pumatay sa kanya at siya lang ang tanging tao na makakapagbigay ng kaligtasan nito. Tumanggi si Isha sa alok na tulong ni Lucas dahil kaya na niya ang sarili pero kalaunan pumayag din siya na magtulungan silang dalawa laban sa mga killer sa paligid. Nagpunta ang dalawa sa cockpit upang kausapin ang mga piloto sa sitwasyon, ipinasara nila ang pintuan para sa kanilang kaligtasan hanggang makarating sa destinasyon. Ang partner niya takot na takot sa mga nangyayari, pinakalma ito ni Isha at siya na ang nagpresenta na magbigay ng kape sa pasahero na humihingi, habang pinuntahan naman ni Lucas ang first class cabin upang makuha ang listahan ng mga pasahero. Ngunit may nagtangka sa kanya roon na nagpapanggap na tagalinis, ayaw sana itong patulan ni Lucas subalit nalaman niyang kabilang pala ito sa grupo ng Triad sa Thailand, napilitan na si Lucas na lumaban hanggang sa mapatahimik ngunit mayroon pa pala itong mga kasama. Matinding napalaban si Lucas sa grupo ng mga killers ng Triad sa brutal na labanan habang takot na takot ang pasahero sa nasaksihan. Isa-isang tinapos ni Lucas ang mga nakaharap ngunit may assassin rin na nakilala ang totoong katauhan ni Isha, pero bago pa man naunahan na niya ang assassin matapos nitong lagyan ng lason ang ibinigay na kape. Matapos mapatay ni Lucas ang buong Triad nakita niya ang larawan na siya talaga ang target ng grupo. Wala siyang alam na atraso sa kanila kung bakit siya hinahabol, pero ang Ghost pinasabog ang isang electronics factory sa Thailand, kaya lang ito ginawa ni Isha dahil gumagamit sila ng mga minor de edad na trabahador sa pagawaan. Si Catherine nalaman na rin na may gustong magpapatay kay Lucas, maraming alam ang direktor sa kanya patungkol sa nakaraan nito lalo na nang ma-assign noon sa Bangkok si Lucas para magbantay sa mataas na diplomat, nadiskubre niya ang pananakit nito sa batang babaeng bayaran na nagtulak sa kanya ng turuan ng leksyon ng diplomat. Subalit kapatid pala ito ng direktor ng CIA, natanggal si Lucas sa serbisyo ngunit hindi lang doon natapos ang lahat, naging wanted siya sa CIA ng 2 taon. Nalaman ni Catherine ang lahat dahil dati silang magkasintahan, pinili niya ang trabaho kaysa kay Lucas pero binigyan niya ito ng panimulang buhay sa Bangkok subalit magtatago. Balik sa eroplano, nagkalat na ang larawan ni Lucas sa lahat ng mga assassin at kasalukuyan siyang pinaghahanap. Nakapagdesisyon si Lucas na direkta na silang harapin dahil wala rin naman itong matatakbuhan. Matinding napalaban si Lucas sa dami ng mga ito matapos siyang pagtulong-tulungan, tumulong naman si Isha pero nagalit ito sa paglabas na masyadong delikado, ngunit may nakarinig sa kanila habang patuloy na hinarap ni Lucas ang mga assassin. Nakuha si Isha ng assassin nang hindi niya namalayan, nang maagaw ang atensyon ni Lucas na puruhan ito ng patalim pero pilit pa rin itong lumaban at napatay ang killer.
nang balak niyang tulungan si Isha may dumating pang kalaban upang pigilan siya, nakikipaglaban din ang Ghost sa kanyang buhay hanggang sa mapatay ang assassin. Napabagsak rin ni Lucas ang mga nakalaban, may dumating pang grupo buti na lang kakilala pala ito ni Isha dati niyang tinulungan noon na inagaw ang lupain ng isang kumpanya, na ibalik niya sa kanila ang lupa at magmula noon pinuprotektahan na siya ng angkan. Ngunit malubha pala ang sugat ni Lucas, dinala siya ni Isha sa cargo hall bilang tanging ligtas na lugar sa loob ng eroplano upang magamot ang sugat, nalaman na rin ng ahensya ang mukha ng Ghost pero naghihinala si Catherine kay Agent Hunter. Matapos bumalik ang lakas ni Lucas nalaman niya ang dahilan ni Ashley sa pag-aatake sa iba't ibang bansa, na isa siya noon sa milyon-milyong abandonadong bata na biktima ng child trafficker sa edad na 7 taon, na pagtanto ng dumukot sa kanya na mayroon siyang ibang halaga. Ang dumukot sa kanya nagtatrabaho sa warlord na may hawak ng mga malalaking korporasyon, ginawa siyang hacker na kayang pasukin ang lahat ng database sa buong mundo bilang siya ang naging armas maging sa pagpatay. Nang hindi na niya masikmura ang mga pinapagawa, tumakas si Isha at isang dekada nakabuo siya ng device na kayang baguhin ang nagawa sa nakaraan, ginamit niya ito upang pigilan ang mga korporasyon sa pang-aabuso sa mga kabataan. Ang ahensya, nalaman na ang totoong itsura ng Ghost, kinumpronta naman ni Catherine si Hunter sa pagiging double agent na may sariling layunin, may nakuha si Hunter na impormasyon sa device na binuo ng Ghost mula sa isang source na kayang baguhin ang mundo at ito ang kanyang pakay. Inamin niya rin siya ang may pakana ng pag-post sa dark web upang mahanap ito maging kay Lucas para pigilang makuha ang Ghost, hinihintay niya na lang ang paglapag ng eroplano na patay na ang lahat para makuha nila ang device. Samantala, sa eroplano pinaghahanap na lahat ng mga assassin ang dalawa, nakatanggap ng tawag si Isha sa sitwasyon na alam na ang lokasyon nila at maging siya kilala na ng mga assassin bilang ang Ghost. Naisip ni Lucas na pag manatili sila sa cargo hall ikakamatay lang nila lahat, balak na niyang harapin ngayon ang mga assassin kesa tumakbo, at may ininom itong gamot na pampamanhid habang sinusubukang wasakin ng mga assassin ang pintuan. May naisip na plano si Lucas na gumawa ng killbox sa pakikipagtulungan ng kaibigan ni Isha. Nagtataka sila sa kung anong nangyari sa kanya kung saan hindi pala pampamanhid ang nainom nitong gamot kundi lason na mula sa ahas na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Naunang hinarap ng kaibigan ni Ashley ang mga assassin mula sa kabilang pinto. Dumaan naman si Lucas sa kabilang bahagi upang maipit ang mga ito sa gitna kung saan mabilis niyang napatay ang babaeng assassin. Matinding napalaban ang mga ito sa dami ng mga nakasagupan na assassin sa hindi inaasahan, ngunit isang grupo ng mga killer na may dala ng armas walang habas na nagpaputok at napatay ang mga kaibigan ni Isha. Subalit dahil dito nabutas ang eroplano dahilan ng nagliparan ang lahat, kanya-kanyang kapit ang mga ito at agad namang ibinaba ng piloto ang paglipad upang hindi mahigop ang mga pasahero palabas. Sa pagkataranta ng isang piloto binuksan niya ang pintuan, napasok sila ng assassin na nagpapanggap na crew dahilan ng mapatay ang dalawang piloto. May ilan pang mga assassin ang nakaligtas matapos ang mga nangyari, dumating roon si Isha na may dalang chainsaw na ibinigay kay Lucas, ito ang ginamit niya sa pagharap sa napakaraming mamamatay tao sa marahas na labanan. Subalit habang tinutulungan ni Isha ang mga pasahero, nasundan sila ng isa pang assassin pero sinalo ng kanyang kaibigan ang bala. Nagawa rin itong mapatay ni Isha ngunit may dumating pabuti na lang na iligtas siya ni Lucas na nalamang wala na silang piloto. Ang inaasahan ni Agent Hunter lalapag na ang eroplano anumang sandali pero hindi ito dumating. Pinatay siya ni Catherine na mayroon na ring lihim na makuha ang device. Agad nagpunta sa cockpit si Lucas at Isha. Tinawagan ito ni Catherine para sa kanilang kasunduan dalhin sa kanya ang Ghost at magiging malaya na ito. Pero wala nang balak pa si Lucas na ibigay sa kanya ang Ghost. Ang problema na lang niya paano paandarin ang eroplano. Kontrolado pala ni Isha ang lahat sa pamamagitan ng device sa simula pa lang kung saan binago niya ang direksyon bago pa mawala ng malay si Lucas. Kalaunan, nang magising si Lucas may naririnig itong mga pagsabog sa labas. Dumating si Isha para ibalita na hindi pa rin sila natatapos sa labanan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!